totoo ang kanilang affidavit pero may mga binabanggit silang pangalan. So kung nais natin ang katotohanan dito, asan na itong dalawang ito? Yun. Sa noong pa man po, binabanggit na yung mga pangalan pero hanggang ngayon, hindi natin alam mga itsura ng mga taong ito. Para bagang, bakit minsan hindi na-imbitahan ito? Bakit hindi minsan nagpadala ng subpina? Bakit? Walang arrest gaya ng ginawa kila Diskaya? Ito sinasabing conduit Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta Paul Estrada, Mark Tiksay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. So asan na yung mga contractors? Parang, parang si Diskaya nandidiyan. Yung taga-DPWH nandidiyan. Yung Jinggoy nakakulong. Yung Bong Revilla nakakulong. Nakakulong. Kasi ng iba. Tama. Hindi ba? What's up mga kaibigan? Sa video ito pag-uusapan natin yung mainit na hamon ni Manong Ted Filon dito kay Erwin Tulfo at dyan sa mga senador na naghahari-harian na nagpa-power grab, nagfi-feeling na majority kuno pero hindi naman sila legal. Mga kolorum, ito ang hamon sa inyo ni Manong Ted. Bakit yung mga peking witness noon ni Ping Lacson, lahat ng oras dyan sa hearing binigay sa kanila, pero yung mga Brave 18 na nung pinapunta sa hearing dyan, hindi man lang binigyan ng respeto, hindi man lang pinakinggan yung kanilang mga saloobin, binastos pa. Niyang ninarapi Tulfo yung magkapatid na... Ayan yung mga magkapatid na pabasahin nyo na lang dito yung mga magkapatid na yan. Bakit? Yung mga pangalan na nandun sa affidavit at mga statement ng Brave 18 soldiers, maging ni Zaldico na sina Jojo Cadiz, sina Pangandaman, sina Estrada, sina Tiksay, bakit ni minsan hindi sumipot yan sa hearing ng Blue Ribbon Committee? Ni Sabpina wala po silang natanggap. Pero yung mga peking witness ni Ping Lacson, naku, lahat ng oras binigay sa kanila sa hearing. Pero yung mga pangalan na pinangalanan ng mga taong sangkot dito sa flood control scam, anomalies, hindi man lang binigyan ng pagkakataon hindi man lang pinatawag in the first place. Bakit nga ba? Yan ang hamon ni Manong Ted. Papanoorin natin mamaya ang buong video niya. Pero bago lahat mga kaibigan, isang like at subscribe muna sa channel at page Gen Z para kayo ay mas maging updated sa mga may init na balita katulad po ng papanoorin natin ngayon. Mga kaibigan, ito si Atty. Levy Baligod. Hinamon din itong si Malibag. Itong director ng NBI na si Malibag na ito, pakibasahin natin lahat. Hindi ko lang mabasa ng maayos, medyo mali ito. Ayan, ang sabi dito, may recording daw si Matibag pero ayaw ipasa publiko. Diba? Malamang dahil yan sa Republic Act 4200. Hoy Matibag, iwiwave ko yan para mailabas mo. Yan. Ilabas mo ngayon lahat ng statement ng Brave 18 maging nina Atty. Levy Baligod. Ilabas mo lahat yan Matibag at titignan natin ngayon kung sino ang mas credible. Dahil wala na pong naniniwala ngayon sa inyo. Ngayong imagine na NBI napaka top agency ng government. Pero hanggang ngayon parang wala na na dungisan na ng kasinungalingan at ng bribery Hindi natin alam saan galing yung lakas ng loob ng mga NBI agents lalo na itong si Malibag na bastusin yung mga mismong witness, mga nagtapang, mga lakas ng loob na magsalita laban sa flood control anomalies. Tapos ngayon itong si Malibag puro lamang yabang. Pero kapag kaharap niya ng mga Brave 18 wala na, parehas sila nitong ni Erwin Tulfo. Parehas sila. Yan ang isa pa, tingnan natin yung susunod dito. Yan yan yung mga Brave 18 na tinatawag na mga kargador kuno ni Rapi Tulfo. Yan yung binabastos ni Rapi Tulfo mga kaibigan, mga taong nagsasakripisyo ng buhay nila para sa bayan na Pilipinas, para sa mga mamamayang Pilipino. Yan yung mga binabastos ni Rapi Tulfo. Imagine Rapi Tulfo, akala ko bang ikaw ang boses ng masa? Nung doon sa radyo talagang tumutulong ka sa mga mamamayang Pilipino. Palibhasa, hindi ka pa kasi elected nun bilang senador ngayong senador ka na, nakaupo ka na dyan, bastusan na lang tayo. Ganun na lang ba ang mangyayari dito? Ito pa. Etong si Risa, isama na rin natin tong babaeng to
napaka galit sa mga Marcos noon. Ayan, may pa-book signing pa siya ng Never Again. Pero ngayon, yes, yo, Marcos tayo ngayon. Di ba? Anong kalokohan? Pero mga kaibigan, mamaya pag-uusapan pa natin yung isang kaano ni Risa. Bago tayo lumihis sa usapang Marcos. Never again to yes again Marcos again. Bago tayo lumipas sa usapang yun, pakinggan muna natin itong masasabi ni Senator Attorney Levy Baligod dito sa mga sino kaya mga senador yung mga nagtatapang-tapangan na bastusin yung mga Brave 18 pero sangkot naman sa human trafficking. Mga may pagka ayan, Halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili ng babae. At ipinapatpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And sino kaya? in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. Yun. In due time, time will tell mga kaibigan at lalabas yung mga kaso, lalo na itong involved dito, yung sino kaya yung nagtitip ng 750k. Tip pa lang yun mga kaibigan grabe, napakamahal naman nun. Tip pa lang 750k na mga kaibigan. Sino kaya yung senador na yun? Balita ko magkapatid raw sila Ngayon, ito naman yung pakinggan natin si wait lang. Pakita natin itong kakampi ni Risa. Ito. Nagyayabang siya sabi niya, magiging 13 na raw yung Gatchalian Black. Pakinggan nyo mga kaibigan. Kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session, mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President. No? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10 in the Cayetano Block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung Nasisikmura nyo ba yan mga kaibigan? Di ko alam kung apo ba ito o pamangkin nung ni Yumaong Ninoy Aquino na pinaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Marcos. Yan. Di ko alam, pamangkin pa o apo. Siya mismo mga kaibigan, Aquino na, nasa pilido na niya. Pero ngayon, yes, Marcos again. Samantalang dati, sinusukan nila ang pamilyang Marcos. Pero ngayon, dahil nagbebenepisyo ngayon sila dyan sa kung ano mang ginagawa ng mga Marcos ngayon, nasangkot sila, yes to Marcos sila ngayon at no to Dutertes. Ano ba namang kalokohan yan? Wala nang mga tao maniniwala sa inyo kung wala kayong isang salita. O wala kayong prinsipyo, kain suka kayo. Wala kayong pinaniniwalaan, wala kayong tinatayuan na prinsipyo. Sino pang mga Pilipino ang boboto sa inyo? Ngayon alam nila na kung saan may pera, doon kayo nagpupunta. Para kayo mga gamo-gamo na lumalapit sa isang lampara. Paglapit nyo dun sa lampara, masusunog yung mga pakpak nyo. Yan yung nangyayari sa inyo ngayon. Masyado kayong natitinag sa kapangyarihan, sa pera. Konting lapit nyo ngayon sa pera na yan, tignan natin kung maboboto pa kayo sa darating na eleksyon. Ayan mga kaibigan, napahaba ang intro natin. Rakta ngayon tayo dito kaya Manong Ted at pakinggan natin ang kanyang masasabi at ang kanyang hamon laban dito sa magkapatid na Tulfo, ang Tulfo Brothers. Ayan mga kaibigan, panoorin natin ang video nito. Balikan natin. Ang kwento ay bago po itong mga affidavit nila Bernardo, Bryce Hernandez, itong si Alcantara, ang kwento hindi ho ba ang may pakana ng insertions ay si Saldico. Nung panahon niya, yun ang kwento nung una, insertions, and then pag nagkaroon ng insertion, mga kapatid, meron na pong agad na maagang komisyon doon sa proyekto na identified
At pagkatapos, kumukuha siya ng pera at yung perang yun, supposedly po ay sinosolo nung una. Kinukuha niya. Pero bandang huli po, lumalabas na nga na as he claimed na hindi, dinadala sa akin yung pera at ako nagdi-deliver saan? Sa Forbes Park. Sa umano, ito babasahin ko na ito ha, para may pagbabasahin po tayo dito. At ito po pinag-uusapan natin dahil ito po naman po ay imbued with so much public interest. Nakatutok tayo dito and kami po natawag din sa kampo ni Martin Romualdez para makapanayam siya. Tawagan ninyo araw-araw yan, mayat maya para natin makapanayam. At maging mga kapatid po, itong mga babanggitin po natin dito. So puntahan natin. So ang kwento dito mga kapatid, ang kwento dito nitong si Zaldico, kung pupuntahan natin yung kanyang unang-unang statement noong pong November 14, 2025, last year. Di ba sabi niya, para sa bawat Pilipino, alam ko po na buo ang galit nyo sa akin ngayon. Sabi niya, uunawaan ko yung galit kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero, bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Ito yung kanyang truth, ika nga. Okay? Umalis siya July 19, etc. para magpa-check up. May mga tawag sa kanya, huwag ka na umuwi, etc. Ito ho mga kapatid, bahagi ng kanyang kwento ito ha. Ito yung bahagi po. Okay. Kanyang sinasabi na yung mga insertions na yan, meron umanong imprimatur din itong si Amena Pangandaman, yung dating DBM na inalis lang. Sinibak ba o umalis o anuman? Sabi niya, sa bandang huli pati po yung mga inaabot daw pong 100 billion insertion, wala pong napunta sa akin. Yan ang claim niya. Ang bait niya, di ba? Ginamit na sa taga-kolekta. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang po at ang aking mga tao, sila, Paul Estrada, yan tandaan niyo yung pangalan, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila, Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Sa kanya nang galing ito Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Sino yon? Si Paul Estrada at si Mark Tiksay. Totoo rin po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado nung naghumarap sa hearing. Hihinto muna ako dito So binabanggit niya na yung dalawang tao po at saka si Orly Gutesa daw nagsasabi ng totoo na naghatid nga daw ng male-maletang pera. Sige, so Orly Gutesa at saka itong si Mark Tiksay at Paul Estrada. Meron pa siyang binabanggit. Ito po, at kung tawagan mo ito Dimpy na kailan na kaming tawag din po sa DOJ dito Yung kanyang pangalawang statement, may binabanggit din siya Ito po, babanggitin ko ito Noong November ng 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos. Wala raw siyang natatanggap na remittance. Naku. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang Nobyembre, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion para kay BBM. Ayon pa Naku kay po. umano ito tawagan niyo ito sa Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Mukhang nandun pa rin daw yata hindi naman daw umalis o inalis. Ayon pa kay Yusek Jojo na ipaalam niya ito sa Pangulo. Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay, ito nga po daw umano, kay Ginoong Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay? So ang haba nito mga kapatid, meron pa ho ditong binabanggit nga yung mga unang deliveries, 200 million, etc. So ito ho yung mga binabanggit na pangalan. Sa lahat ng hearing,
walang nag-iimbita doon sa Jojo Cadiz para magpaliwanag. Pansin po ninyo, ang aming programa ay bukas po para sa kanya, ha? Sa kanya pong panig sa isyong ito. Ito po'y binabasa ko lamang, gaya po ng ating mga napanood po sa kanya pong inilabas na video statement, pero bukas ang aming programa po para sa kanya. Kasi nga po, importante ito. Mga kapatid, ha? Importante ito na balikan natin. Ito nakakalimutan natin eh. Sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa lahat ng mga hearing, pati sa ombudsman, walang napag-uusapang ganun mga pangalan. So, balikan natin po itong affidavit. Hindi ho ba ang kwento rin po nito pong si Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado? Number 15 sa kanyang affidavit. Tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na magdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Kasi sinasabi po nitong si Saldico girl, yung pera, hindi naman siya ang kumukuha sa kontraktor direktamente. Galing sa mga taga-DPWH. Yung iba. So sinasabi po ni Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay, ang executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga details sa mga ganyang activities, meaning sila ang tumatanggap sa mga idinideliver na pera. At sila po yung sinasabi ng 18 na mga kalalakihan na nakasama daw po sa naghahatid. Remember? Ito na. Okay. So ang source ng pera ay ito pong DPWH. Ito ang statement ni Henry Alcantara. Kailan ba nabanggit ang mga pangalan na iyan? Remember, naghahatid doon sa Shangri-La, doon sa kanyang kondo? Ang haba ng kwento nito. Balikan lang natin, ha? Number 31 sa kanyang affidavit. Ang pambayad po kay Saldi, kay Kong Saldi, ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista. Pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Sa kanya raw, ha? Ako naman ang nagdadala o naghahatid ng hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao. Katulad nina Elias Paul at Elias Mark. May isa o dalawang beses na dinadala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel Bonifacio Global City Taguig ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan naman po'y hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6 sa Pasig. So, eto na po din yung mga halaga na inihahatid. So, balikan lang natin tong kwentong ito. Sa lahat ng hearing, ni walang picture ng Martisay na yan o Paul Estrada na yan. Oo. Diba? Anyari? Talaga bang gusto nating malaman po ang punot dulo nito? Nagsasabi ba ng katotohanan itong mga gumagamit ngayon sa pangalan ng Mark Tisay at Paul Estrada sa kanilang affidavit, itong 18 kalalakihan na ito? May mga ganun pong mention. Hindi ko sinasabi na totoo ang kanilang affidavit, pero may mga binabanggit silang pangalan. So kung nais natin ang katotohanan dito, asan na itong dalawang ito? Yun. Sa noong pa man po, binabanggit na yung mga pangalan, pero hanggang ngayon, hindi natin alam mga itsura ng mga taong ito. Para bagang, bakit minsan hindi na-imbitahan ito? Bakit hindi minsan nagpadala ng subpina? Bakit mas nauuna pa, pinapriority pa noong si Ping Lacson pa yung sa Blue Ribbon Committee? Bakit mas pinapriority pa ni Ping Lacson yung mga witness niya na tinatago niya? Yung mga, kung naaalala niyo mga kaibigan, yung mga witness niya na nakatakip yung muka, nagtatago sa camera, yun yung mga binagtutuunan ng pansin ni Ping Lacson. Yun yung binibigyan niya ng spotlight. O, kung naaalala niyo mga kaibigan, yung mga witness na sinasabi natin halos maraming mga tao ang hindi naniniwala sa mga witness na yun Bakit sila ang binibigyan pansin ni Ping Lacson noon sa Blue Ribbon Committee? Pero yung mga pangalan na binanggit sa mga testament at maging dito sa statement ni Zaldico na sina Mark Tiksay at sina Estrada, ni minsan hindi nagpakita o nabigyan man lang sana ng subpoena dyan sa hearing sa Blue Ribbon Committee.
O, di ba? Ang dami pong tinatago ng administrasyon sa atin. Kung talagang gusto nilang masolusyonan itong flood control committee, noon pa lamang nagawan na nila ito ng paraan sa abot ng kanilang makakaya. Pero bakit hanggang ngayon paligoy-ligoy tayo? Pati yung Brave 18 na mga former sundalo, hanggang ngayon hindi nila binibigyan ng oras na magsalita, at ang ginawa lang nila binastos lamang nila dyan sa hearing, tinawag ng kung ano-anong pangalan, pero ni minsan hindi sila nirespeto at binigyan ng pagkakataon na pakinggan yung kanilang mga statements. Pero yung mga witness ni Ping Lacson, lahat ng oras nasa kanila. Pero yung mga pangalan, katulad ng binanggit dito ni Manong Ted, na nandun sa mga statement ni Zaldico at ng mga Brave 18 na Marines at mga sundalo, bakit wala po silang subpoena ni minsan hindi napatawag dyan sa Blue Ribbon Committee? Ano na? Ano na, Tulpo? Ano na, Ping? Akala ko bang magagaling kayo? Akala ko bang deserve nyo yan? Ha? Bakit hanggang ngayon tuloy Bakit natin? walang arrest gaya ng ginawa kila Diskaya? Ito sinasabing conduit Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta Paul Estrada, Mark Tiksay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. At mayroon din po dito mga kapatid sa mga affidavit po na ito, nababanggit yung isang kontratista, yung taga Batangas, ano pangalan nun? Oo, yung pangalan nun, itong kalaban itong si Leviste, Gardiola, nabanggit din po dito at bukas po ang aming programa sa kanya pong panig, pero hindi ho naman maitatanggi, kasama din po siya doon sa isang affidavit nitong taga TPWH. So asan na yung mga contractors? Parang, hello, parang si Diskaya nandidiyan, yung taga DPWH nandidiyan, yung Jinggoy nakakulong, yung Bong Revilla nakakulong. Nakakulong, oo. Asan yung iba? Tama. Hindi ba? Ako babalikan ito kasi nalilihis tayo Nawawala ho tayo sa focus Tama. At kumbaga po, habang tumatagal, baka kayo pagod na, baka kayo sawa na. Kaya nga marami nang tatanong, Ted, tuloy ba ang ating laban para ho sa paghahanap sa mga mandarambong na ito? May tuloy na tuloy. Kaya po, muli natin pinapaalala, kung maghihiring ang Blue Ribbon Committee na yan in the Senate, tawagin nyo, patawag itong mga taong ito. Tama. Pahanap nyo kung nasaan ito. Ito Tama. ba ay nasa Pilipinas pa? Ni wala pong ang kaso, kaya malamang nakasibat na to. Wala nang hold departure order dito. Nakasibat na to. Anong tawag doon? Yung warning kapag nakita sila. Ano yun? Preemptive something? Na mga order po ng DOJ. Nauna pang kasuhan ng mga honorable kuno. Yung mga honorable kuno ng mga congressman, nauna pa nilang sampahan ng kaso yung mga Brave 18. Pero yung mga pangalan na nandyan sa statement at affidavit ng mga sundalo na nag-deliver ng mga pera, maging sa statement ni Zaldico, yung sina Jojo Cadiz, Estrada, maging yung si Tiksay, hindi pa rin nakakasuhan hanggang ngayon. Pero yung mga maghiting nating sundalo na nagsilbi para sa bayan, nauna pang kasuhan ng mga honorable kuno ng mga congressman na ang ginawa lamang ay umupo sa kanilang mga opisina at magpayaman sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Di ba? Yung lookout bulletin, wala din ganun. Hindi ba? Kung yun ang binabanggit nung principal na Zaldico, binabanggit noong Gutesa, binabanggit nitong 18 kalalakihan na to, bakit ayaw habulin? Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang strategiya na ginagamit para i-discredit ang ilang mga dating Marines na witnesses sa Blue Ribbon Committee inquiries. Whether legal o hindi man, o illegitimate, o walang authority ang pag-convene ng mga komite, pag-usapan natin ang tinatawag nating PR strategy na ginagamit. Maybe not PR or image strategy laban sa mga witnesses. By itself, problema na Now, why would you conduct a campaign against witnesses? If you're conducting an inquiry, it is sufficient that you test their testimonies. So, what is the test of testimonies? Usually, that is at trial. Ngayon, committee inquiries are inquiries in aid of legislation.
So what does this mean? It means that the purpose for holding these hearings are to review the laws, if changes must be made, if a repeal is necessary, or a new law must be made. So remember this also, even if the hearings are conducted and it favors us because it reveals certain things that we really want to know about, ultimately we cannot forget the purpose for holding such inquiries. Right? These inquiries are not intended to prosecute. These inquiries are not criminal in nature. So we have to constantly remember that. Now, there are instances when evidence is revealed during the course of the inquiry. And therefore, this information can be delivered or forwarded to the appropriate government agency that will investigate for purposes of possible prosecution. Okay. So bakit natin pinag-uusapan itong strategiya na ginagamit ng mga Tulfo laban dito sa mga ex-Marines? Okay? And yes, I want to continue calling them that because that's what they are. They're former soldiers. 16 out of 18 served with the Philippine Marine Corps. 2 of them served as reservists in the Philippine Army. Calling them ex-Marines is simply a convenient moniker, but it is not untrue. The attempt by Senator Raffy Tulfo to recategorize or reclassify how we call them is, let's call it, kumbaga, pangingialam. Sa totoo lang, sino ba ang nagbansag sa kanila nun? Hindi ba tayo? Hindi ba ang publiko? I don't think there was ever any intention to create an image for them, but that's what they are. They are security personnel who are working with Congressman Zaldico, and it is their background in their former careers or former jobs that they were hired. It was precisely for being ex-Marines or ex-Army reservists that they qualified to be delivering this so-called maleta. So baklasin natin yung strategiya. How does this begin? Well, the strategy was intended to label the 18 witnesses as kargador, maleta boys. Meron ka nang naaamoy dyan. And of course, Undersecretary Claire Castro went a little further and called them garbage collectors. This is an offensive, a political strategy, and classic counter-offensive. So kaya natin pinag-uusapan to, kaya natin tinitignan ito ngayon para naiintindihan natin kung ano ang mga ginagamit nilang sandata laban sa atin, laban sa katotohanan. So una, it's called stripping the narrative, stripping the substantive marine title. So sabi ni Senator Raffy Tulfo, PR stunt daw yung pagtawag doon sa 18 na ex-Marines. Kasi parang bumabango daw sila sa publiko. At pinapamukhang mga heroes daw sila. Number 1, totoo naman yung 16 ay mga dating members, dating mga sundalo sa Philippine Marines, 2 sa Army. And even yung mga kakampi natin, pag sinasabing 18 Marines, sasabihin nila, hindi naman lahat yun Marines. But still, di ba, it is just a convenient name for them. Most of them, 16 out of the 18 are Marines. Oo, may 2 former Army reservists, pero the moniker is not intended to diminish them, nor is there any intent to mislead. So, ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, PR stunt yan yung pagtawag sa kanilang ex-Marines. At bakit naman hindi? So, sabi ni RJ, na-dismiss nga sila. So, you are still a former Marine. Sabihin mo nga sa akin kung anong tatawagin mo dun sa dating Marino na umalis na. Di ba ex-Marine? So, kung kahit matanggal siya dun sa serbisyo, hindi ba dating Marine siya? Ano yun?
ma-erase mo yon? Ma-erase mo yung pagiging Marines mo simply because you have left the service? That's BS. Hindi na kayo marunong mag-argue kung ganyan kayo. O, di ba? Notwell, kamusta na? So, weaponizing the institutional backing. Ginamit ngayon ng mga Tulfo, or at least dito sa pagdidinig, na yung sinabi ng AFP na hindi lahat sila Marines. Oo, dalawa Army. MIU pa rin sila dati. Tapos, yung iba sa kanila daw ay dishonorably discharged. Pero ang totoo niyan, in-explain na nila yan. Yung isa, kaya siya na-discharge at dishonorable dahil awol siya. Bakit awol? Nagkasakit yung anak or yung asawa. Hindi sila nakabalik on time. Or he was removed from the service. Is that something to be ashamed of? So yung sabihin mong may kaso, tandaan mo may presumption of innocence, di ba? Ang ibig sabihin ng may kaso, you're still undergoing trial, hindi ka pa convicted. So, by the way, para lang malaman ninyo kung bakit alam ko yung mga ganitong klaseng diskusyon, dahil dati po akong uma-appear sa courts martial proceedings. Not just in general courts martial, but in special general courts martial as well. So, gusto kasi sana nung mga gustong mag-degrade, mag-derogate sa kanila o pababain sila ng credibility, ay gusto nilang ipakita na private capacity naman nila yung pag-deliver nila ng maleta. Kaya nga ex-Marines eh. Sinabi ba nila na Marine sila nung ginawa nila yon? Di ba hindi? Wala naman nagsasabing ganon. In fact, nagpakilala sila bilang mga empleyado ni Zaldico. Sabi ni Ate Mers, wag na daw tawaging ex-Marines. At sinong nag-uutos? Sabi, bakit di pwedeng tawagin nilang bodyguards or maleta boys? Bakit? Hindi ba sila ex-Marines? Saan sila nagsisinungaling doon? Kayo lang naman ang nagre-reklamo. Anong gusto ninyo? Tawagin namin ex-Navy. Sa bagay, ang Marines nasa ilalim ng Navy, pwede pa rin. So, bakit? Pero isa sa dahilan kung bakit lumabas sila bilang ganon, kasi nga, na it is their honor. Kumbaga, at stake na yung honor nila. Sabi nila, teka muna, hindi na po to tama. Kung kaya't, hindi siya PR. It's really what created the brotherhood among them, as well as their recognition that what it was they were doing was no longer right. And in fact, was contributing to corruption in the government. So, ewan ko sa inyo kung bakit bentang-benta naman yung PR ng mga Tulfo sa inyo. Unless, wala naman pala kayong intention na pakinggan sila. Or talagang from the start, against kayo sa kanila. Huwag na kayong magkunwari. So, bakit ginamit yung term na kargador at basurero? Kasi it's a way of diminishing them, making them smaller, making them appear that they are, not worthy, kumbaga. Pero, anong tawag natin dyan? Hindi ba elitist? Basurero. Bakit? Ano ba ang masama sa pagiging kargador? Ano ba ang masama sa pagiging basurero? Kung hindi ba regular jobs naman yon? Ano naman ang masama doon kung kargador sila? Ano naman ang masama sa mga ganyan? And finally, it's a credibility attack. Siyempre, yung pag-highlight ng mga dishonorable nila, yung pag-highlight ng pagkaawal nila, sa akin, okay pa yun eh. Because sa totoo lang, yung mga ganon,
yung automatic discharge nila, hindi na nga sila dumaan sa courts martial. Which means hindi ganun kaseryoso. Pero sinunod pa rin yung penalty. Bakit ako, bakit namin gustong protektahan itong mga to? Because simple lang ang testimony nila. Nag-deliver sila. So, nung nag-deliver sila, they added an essential part of the narrative of corruption in the Marcos administration. It provided the missing puzzle piece. How the gains, the ill-gotten gains, were distributed. Diba? And of course, bahagi na rin yung pag-expose ng supposed anachronisms. Yung iPhone, wala pa daw iPhone noon. Pero sa totoo lang, in a testimony in court, yung mga ganyan na explainable mistakes, explainable na na inconsistencies, form part of what can be considered a credible testimony. Not every witness will remember everything perfectly. And in fact, you might want to consider doubting those who don't make mistakes, who remember every single detail, maliban lang if they have photographic memories. So, the trend now is actually, and nakikita ninyo dito sa mga sagot ng mga trolls, lalong-lalong na dito sa Black App, their intent is to make them look like the villains. Their intent is ultimately to accuse them. Pero maaga pa lang, dun sa kanilang pagpresenta ng joint affidavit, inexplain nila. Bakit later? Bakit at the time, they had no idea. And it is very clear kung bakit they considered the delivery as a legal act. Because they started these kinds of deliveries, although not to this large extent, when Zaldico was not yet a congressman. So they thought na, oh sige, ganito talaga ang kalakaran. Let's take your questions. Dami na, sandali. Sabi ni Billy Medina, is there any law being violated by calling them ex-Marines? Wala po. Ex nga eh. There would be a violation if you're calling them active service Marine soldiers. Sabi ni Atlantic, I'd side with cargador and basurero who earn their wages honestly than plunderers at magnanakaws. Sabi ni Davey, hinahamak nila ang kapwa Pilipino at ang mga bumoto sa kanila, napaka-unbecoming. Sabi ni Wency, why do they define people on what they do for a living? That's not nice. Well, actually, I think it is part of Philippine culture. That's why we're fond of titles. Si congressman, si attorney, si doc, yan, si prof. We like to define ourselves by what we do. By what we do for a living. I don't know. And buti sana if it was just the professionals insisting na you must address me as this. Hindi. Hindi din eh. Mga tao din eh. Even some of my close friends, pag hindi sila lawyers, they end up saying, Attorney Twix.
Kahit nung SEC ako, kahit nung commissioner ako, I was almost always addressed as Attorney Pix. Parang nakakabit na dun sa pangalan ko. I don't mind. I don't mind pag wala. It's not a big deal. Pero, I think it is part of our culture, part of our practice. It's not something that we should be ashamed of either. I don't think you should be using the name of Tatay Digong and his picture. Dapat ma-report yung ano mo, yung paggamit mo niyan. Sabi niya, not credible their testimony, pabago-bago. Ilang taon ka na ba nagpa-practice ng law? Ha? Para masabi mo na ganyan. Hindi mo ba napansin yung practice natin kapag naghihiring tayo, kapag may pinagtatanggol tayo, pag nagpipresenta tayo ng witness. Kunwari on cross-examination, you said you were there on April 25, but actually you were there on April 26. That's why the question is almost always, on or about April 25, where were you? So, bakit? Kasi minsan kahit magkamali ka sa dates, kung credible talaga yung pagnanarrate mo, you have sufficiently proven that you were actually there, then yung mga mistakes na ganyan, hindi na baliwalayan ng court. And no, in many instances, it actually bolsters the credibility. Pwede naman silang makasuhan sa ethics. Yes, sabi ni Barbie, sa daming sinasabi ng mga truthful foul mouth, that should be with you. Pwede po ba sila kasuhan sa ethics committee? Yes, pwede. If you're merely filing a complaint, hindi ko mag-guarantee na mapaparusahan sila because that is a jury of their peers. Pasensya na ha, sa dami po kasi minsan ng ibang mga questions at saka comments, hindi ko binabasa na muna yung mga rhetorical questions. Thank you kay Manny Fort, bagong member sa aming YouTube. No. Sabi ni Dengski, pwede bang tawagin ng mga ex-marines si Tulfo brothers na corrupt and human traffickers? Kasi di ba, the Tulfos allegedly received money from Maleta at nagbigay sila ng babae kay Tulfo. Okay. Hindi ba, ano ang definition ng libel? Malicious imputation of a crime, vice, or defect. Yun yung first part nun. So, malicious imputation. Now, just because they have been accused doesn't mean they're automatically guilty. So, pwede mong sabihin alleged. Kasi somebody made that allegation who allegedly received money, who is allegedly a human trafficker. Pero teka ha, hindi ko mo't binigyan ka ng binigyan. You don't know the circumstances of that. We have to look at the law on human trafficking kung papasok yan. So, hindi rin po fair yan. We do not want you committing libel. We don't want our witnesses committing libel either. And it would be malicious if they know na hindi naman totoo, pero may ganyan. Now, assuming that as far as they know, totoo yon, they can still make that allegation. But it could be litigated. It will be part of the hearings doon sa libel. Sabi ni Tony, ay panahon ni PRD, ang mga militar ginawang kargador pag may lindol, may bagyo, may sumabog na bulkan. Tagabuhat ng mga relief goods sa panahon ni PBBM, ginawa sila taga-delivers corrupt money. Sabi ni Ma'am Josie,
Once a Marine will always be a Marine. Ex-Marine man o active Marine, parating karugtong yun at hindi sila makargador lang. Correct. Kasi kahit yung kunwari, hindi ka honorably discharged, pag nagkita-kita yung mga yan, uma-attend pa sila ng mga reunion.